Hey guys, good morning sa ating mga kababayan dyan, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po sa ating lahat at sa ating mga kababayan dyan sa Middle East, lalo na po sa Middle East. Mga kababayan, ingat po kayo. Ingat po kayo mga kababayan. Huwag kayo masyadong lumabas mga kababayan, lalo na po sa Middle East dyan sa may Israel, UAE na binabanatan ng Iran mga kababayan, pero andyan pa rin ang Panginoon. Handa po kayong ingatan at tulungan mga kababayan. So sige, pag-usapan muna natin itong mga flood control sa iba't ibang bahagi ng bayan natin mga kababayan. I-share ko po sa inyo, please comment down below mga kababayan. Pakinggan natin ito mga kababayan, mga flood control sa iba't ibang bahagi ng bayan natin mga kababayan. Yan sa Top Avenue, Manila. Pasay are notorious flooding hotspots, no thanks to the severely clogged drainage systems along the route. So bad is the situation in certain areas during the monsoon laging season. baha dyan. Floodwaters reach even Top inside Avenue, classrooms. UN Avenue, Thus, sa the may tapat laydown ng of new drainage PTX, pipes is malalim in ang full baha dyan mga stride, kababayan. which DPWH Chief Vince Dizon personally oversaw earlier today, as our Bernard Ferrer reports. Flooding along Taft Avenue in Manila becomes a challenge for Cristal. The area is known to be flood-prone zone for several decades UST, already. Because of Espanya, this, yan. flood orders from the streets sometimes reach the classrooms of the university where Cristal studies. Sa loob ng school namin, for example po may mga room po doon na ginagamit po namin, pinaglalagyan po namin ng mga materials for our school projects. Tapos pagbalik po namin, we need to clean up. Other schools, the project is expected to be completed by April or May. Ang advantage ng bago, mas madaling ikabit, hindi tayo makaka-istorbo. Tapos, mas mabilis ang daloy ng tubig. At mas madami yung tubig na pwede niyang dagin. New drainage pipes, which are larger and more modern, are also being connected Fantastic to yan. Stero de Matibay po Pinete, yan, while mga the water kababayan. will flow towards Stero de Profesor and eventually into the Pasig River. The project is part of a 4-kilometer flood mitigation program covering Taft Avenue from the area near Santa Isabel College to Pio Campos Street near De La Salle University. The project cost 1.2 billion pesos and is expected to be fully funded by 2027. The DPWH is looking for other ways to secure the necessary funding for the project. DPWH Secretary Vince Dizon also assured the public that there will be no more piecemeal funding for the department's projects. Sa central office. And talagang magpapakaawa ako sa DBM gagawin sa mga priority na hindi na ikakap doon. And ipaglalaban din natin na hindi din makat sa mga Ito naman mga kababayan ay sa Marikina naman po, Metro Manila, Marikina. pati sa ibang lugar. Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng Department of Public Works and Highways o Sa DPWH Marikina po para yan sa mga darating na kababayan. tag-ulan. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, mahalaga na personal na ma-inspeksyon ang mga proyekto na inaasahang makatutulong para maiwasan ang mga pagbaha. Nais-anya nilang malaman kung anong problema sa bawat lugar at makausap ang mga mayor at city engineers para matukoy kung anong mga kailangang iprioridad Yan, na dapat trabaho ng malinis yan, mga kababayan. DPWH. Kailangan pukpukin natin yung ating mga district engineers, yung ating mga regional directors para kasi very limited window tayo, uulan na naman ng June. So kailangan ready tayo as much as possible. Kung anong kayang tapusin, matatapos natin. Ngayong araw, pinangunahan ng kalihim ang pag-iinspeksyon ng DPWH sa mga flood mitigation projects sa Marikina City. Kasama nito si Mayor Maan Teodoro at ang asawa niyang dating alkalde at ngayon Marikina City 1st District Representative Marcelino Teodoro. Pangunahing binisita nila ang mga proyekto sa Marikina River at ang mga drainage system sa lungsod na nagpapabilis ng daloy ng tubig papunta sa mga ilog. Inilahad ni Secretary Dizon na kaya hindi pa rin natatapos ang mga proyekto ay dahil sa problema sa pondo. Gaya na lang sa konstruksyon ng isang malaking drainage sa Sumulong Highway. Ang problema, wala tayong pondo for the, I think, 175 million na lang. Bumaba na yon from 250 million dahil nababa tayo ng presyo ng materyales, pero wala pang pondo. So, ang commitment ko na kay Mayor, kay ako, maghahanap ako ng pondo para tuloy-tuloy ng construction, para, well, hindi natin matatapos by June kasi wala pa tayong pondo. Ang kaya lang nating tapusin yung 200 meters na sinabi nila July, pero kailangan by June tapos na. Ganito culvert na i-install dito sa may drainage sa Sumulong Highway. May lapad dito o laki na 2 meters.
kayang lakaran ng tao. Ganito rin yung pinaplano na laki ng mga culvert na i-install doon sa ibang mga babahing lugar sa Metro Manila. Magdedepende yan sa pangangailangan at sa uri ng kalye. Pansin nyo, sa G. Araneta, ganito na rin pero mas maliit ng konti. Pero Vince Dizon ang drainage system project sa kahabaan ng Araneta Avenue sa Quezon City ngayong araw na inaasahang matatapos sa huling bahagi ng Pebrero. Si Bernard Ferrer sa sentro ng balita. Lumalalim talaga ng gusto eh. Ganito ang Laging larawan baha ng dyan sa naging G. Araneta kung saan Avenue. bumabaha sa Araneta Avenue sa Quezon City. Pag umulan Kwento dyan, ni Rita, lagpas noong tao ang 1975 baha pa siya talaga. unang nanirahan sa lugar. At simula pa noon ay problema na talaga ang pagbaha. Ano kasi yung ilog dyan? Muntik kami ditong nalunod dahil siyempre Ang mababa lang yung ilog bahay kasi dyan, namin noon. dami na Dahil naka-squat, lumigas kami sa kabila. mababa na Kaya rin. umaasa siya na sa tulong ng flood control project ng pamahalaan ay tuloy nang may iwasan ng matagal ng pagbaha sa Araneta Avenue, isang kalbaryo sa kanilang buhay at kabuhayan. Kanina inspeksyon na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang flood control project sa kabaan ng Araneta Avenue sa Quezon City. Umaasa ang kalihim na malaking ginhawak may bibigay ng proyekto sa mga residente, kabilang na si Melita at mga motorista sa lugar. Kabilang sa mga unang tinutukan ni Secretary Dizon ang pagpapalawak at pagbabago ng drainage, partikular sa bahaging bago umabos sa E. Rodriguez Avenue. Inaasang matatapos ang proyekto sa huling linggo ng Pebrero 2026. Kasunod nito, sisimulan din sa Pebrero ang improvement ng drainage papasok sa E. Rodriguez Avenue patungo sa San Juan River. Inaasang Ayan, matatapos sa San Juan May River na yan. 2026. lahat to under sa Matindi open ang pond na ano baha. dyan, ang babaw na, dami ng So, burak. tinatake advantage natin yung hindi umuulan. Kailangan lahat to. Talagang itotodo natin bago mag-June. Para talagang kahit pa paano, maiipsa natin yung magbaha dito. Kaugnay nito magsasagawa ang DPWH kasama ang Project NOAA ng isang simulation upang matukoy ang epekto ng flood control project sa Araneta Avenue. Samantala, sa taong 2027 pa, mapupondohan ang itatayong pumping station sa San Juan River. Bilang pansamantalang solusyon, maglalagay muna ang DPWH ng mobile pump upang papabilis ang pagdaloy ng tubig mula sa Araneta Avenue. Tuloy-tuloy din ang sinasagawang dredging upang mapalalim ang ilog at mapabuti ang dalawin ng Grabe tubig. no. Parang Makikipagtulong din kanal si na lang. Secretary Dizon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte para sa pagpaplanong pag-aalis ng Kasalanan illegal din ng structure sa tao. Matalahid Creek. Kailangan nagkukumaw Dami tayo kasi yung squat dyan, ang dami kasi yung enforced na matatapos na yung settlers January, dyan sa may February na. gilid ng Tapos, San Juan River. Ano na naman? At sa may Quezon Ave, Nagsagawa Yan naman sa ang may Metropolitan Manila Development Authority likod MMDA ng ng clearing operations sa Kalabing Coho River sa likod barangay Balantay, ng Valenzuela City. Santa Mesa, Tinutukan ang aktibidad Santa ng Mesa, sa may pag-aalis ng SM naging Santa basura Mesa, at sa may tubig Ara, para mapabuting sa dalawin may ng tubig at Ruas, maiwasan sa ang may pagbaha Aurora sa mga Boulevard. kalapit na komunidad. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ito naman tayo sa mga Bicol, mga kababayan. Ito, sa Bicol ito. Nagbisita si President PBBM sa Bicol. Yan ang inspection ng drainage system ng mga kababayan. We have been planning this for a few months already. Because talagang naging critical ito especially with the storms that came in. Then I already With, instructed Sec Vince and Sec Ping, to look at the situation Lenny. here. Because we know that Bicol is always the pathway of the storms, and but the change in pattern that we saw, ulan. Dati hindi naman ganun karami. You got 700 centimeters of rain in one day. And that's why it came critical. We don't change. Whatever kung sinong, it's not only here, kung sino ang nangangailangan ng tulong, the national government is here to help. So as you know, I came from local government, kaya I have great sympathy for the situations of Ito pa, sa Bicol pa rin ito mga kababayan. Ang liit ng agusan ng tubig. Bicol pa rin ito mga kababayan. Escudero, saan ka na? So yung una niyang directive, dapat tuloy-tuloy. Ang pangalawang directive, dapat mag-iwan ng mga equipment dito, yung DPWH. Tapos pangatlo, yung pagpalaki, pagpalawak ng mga waterways.
Tapos pinapa-explore niya yung pag-utilize ng mga floodplains para imbakan siya ng mga tubig, na which is a very good development. Kasi yun din yung direction na preferred ng city. Nag-promise siya na yung grupo din na Mahar Lagmay, yung UP Resilience Office will be on board to help us in the analysis kung ano yung mga dapat gawin. So ako very hopeful ako na siguro hindi naman immediate yung parang permanent solution. Pero I am sure pag gawin nito ng tuloy-tuloy, ramdam na ng tao yung improvement. Pinag-uusapan nila ni Sec Vince na yung Bicol River Basin Project na yun yung mas malaki na maraming gagawin. Ang direction nun is divert water away from Naga. So, bale, maraming dumadaan ngayon sa Naga na pag ginawa yung Bicol River Basin Project, parang iba na yung dadaanan. Ang laking bagay nun for us. Kasi ang problema natin ngayon, ang daming dumadaan pa dito from other places. Dahil sobrang baba natin, talagang dito sa atin naiimbak. So, hopefully, ang sabi niya naman, babalik ulit sila to assess. So, kaya natin inaya na pumunta dito kasi kasama si Secretary Ping ng DSUD. Pag ready na yung temporary housing, ililipat natin yung lahat na nasa no-build zones. Para din sa kanila yun Kasi sila talaga yung na-endanger ng malaki. So hopefully, ang sabi naman ni Secretary Ping, in the next month or so, mag-uumpisa na yung temporary housing. So hopefully, yung lahat, lalo dito sa barangay na to, yung lahat na nasa no-build zones, malipat na natin. Okay. Yung bagyong Christine, umabot dito yung Ito mga kababayan, ang isa pang sa Marikina River po yan mga kababayan. Marikina Flood Control, Japanese po ang gumagawa niyan mga kababayan. So maganda na po ang ginagawa niyan sa Marikina River, lalo na po Japanese government, Japanese contractor ang gumagawa diyan para maging maayos ang daloy ng tubig mga kababayan na galing po sa Montalban. Kaya yan, maganda na ang ginagawa dyan, matibay at maganda ang mga walls dyan mga kababayan. So maraming salamat sa ating gobyerno na patuloy lang na gumagawa para sa ikakaunlad at ikaganda ng bayan natin. So maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood. Please like and share sa ating maliit na video. Please comment down below. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. God bless us all.